reclusion perpetua, imprisonment of up to 40 years. Ganun din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganun din po, no? Si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung police? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga police po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi na papatay lang kung kasi sino lang diyang sibilyan. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan sa, itong mga pulis ngayon kikinig sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang. Kaya, maswerte kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, ubusin ko talaga kayo. Ubusin ko. Thank you, Mr. President. Ganito kasi, you know, pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad. Yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, huwag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon maganda na, tapos naman sila lahat, napatay naman, wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, sige. Alam mo, it's a matter of yung karakter iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, ay, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, siyempre yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized cities under the office of the mayor? Mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal, sindikato, hindi mo alam pati pulis. Ay, yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis na dito, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, isolate nila, assign nila ng duty na medyo mapalayo, but they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may baril, may authority, and they come into contact with criminals,
Yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the Office of the President over these highly urbanized city local government officials during your term, 6 years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, Mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero, pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi, hindi ko kailangan ang love ninyo. Just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Naglalove. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, huwag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, huwag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, paputok-putok, yung malasing, pang-mang-mang, kung gawin niya kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Palpalato? And thank you for attending us. Very short notice. Sa umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, anong ginagawa ng CHR? Kasi merong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya ni Senator Laila de Lima. Can you tell us briefly what are you doing on the complaints or grievances against the Philippine war on illegal drugs? And maybe, syempre, I'm sure mahaluan mo ng konting overlaps, EJK dyan. Yes, go ahead, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Regarding po dun sa DDS investigation conducted by then Chairperson Laila de Lima, yun po ay natapos ng 4th Commission under Chairperson Eta Rosales. Katulad po na nabanggit ni Madam Chair, nagkaroon po ng endorsement sa Ombudsman for the determination of filing of administrative and criminal cases. Regarding the drug war, yun pong 5th Commission under the then Chairperson Chito Gascon conducted investigations on killings in relation to the drug war. Meron pong nailabas na report during that time. Ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nailabas po ito noong April 2022. Subalit, ito pong report na ito is not on the determination on accountability. It's more on policy recommendations to different agencies of the government. Pero tinignan po kung meron mong paglabag sa karapatang pantao. And ang conclusion po dun sa report na yun is there is a violation of human rights, particularly right to life. And it's the failure of the state to address the problem. Wala pong, dun sa report pong yun, wala akong determination kung sino accountable. That's why ito kong aming commission ngayon, the 6th Commission, formed a task force para po tignan ulit yung mga kasong inimbestigahan ng komisyon
and to determine ang accountability naman kung sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay